Hi guys! Welcome again to Wonderlena. Kung hindi nyo pa napanood yung unang vlog, please feel free to check it out. Ito na yung part 2 for today's vlog. Gagamitin natin itong Osaka Amazing Pass para sa ating Osaka City Tour. Ito nga pala yung mga free or included sa pass na subway lines. Ang sasakyan natin ngayon ay yung Tanimichi Line going to Osaka Castle. Kapag walang pass, ang regular fare niya, kung galing dito sa Tanimichi Kyuchome Station to Tanimichi Yonchome is 190 yen. Pagbaba pala natin, medyo mahabang lakaran palabas pa lang ng station at pag-akyat ng hagdan papuntang Osaka Castle. Ito yung unang madadaanan, yung Osaka Museum of History at NHK Building. Makikita nyo naman agad yung Osaka Castle from here, so tatawid lang tayo. For our first stop, Osaka Castle! Unang-una nga tayo dito sa pila since 9 AM pa mag-o-open. Kapag walang pass, ang regular fee dito sa Osaka Castle is 600 yen. Pagpasok natin, makikita agad ang mga exhibit tungkol sa kasaysayan ng castle at ng Osaka. Ang Osaka Castle ay itinayo noong 1583. Ito yung panoramic view mula sa observation deck. Kung makikita nyo, ang daming pila sa baba. So, thankfully, maaga tayong pumunta. Siyempre, pagbaba natin, hindi natin makakalimutan ang Osaka Castle Stamp. Ang cute, diba? Nga pala guys, if ayaw nyo lumakad ng mahaba, meron silang electric car na umiikot sa Osaka Castle and I think 200 yen ang bayad dito, one way. Then, punta na tayo sa ating next stop. Libre pa rin ito guys ha, using our Osaka Amazing Pass. So, ang susunod na istasyon ay... Ay, may family mart pala dun. Stop is Osaka Museum of Housing and Living. Kapag walang pass, again, ang regular fee dito is 600 yen. So, mamaya guys, magkikimono tayo at maglalakad-lakad dyan sa replika ng kalye para maramdaman natin ang buhay sa lumang Osaka. Siyempre, as usual, hindi natin makakalimutan ang Osaka Museum of Housing and Living stamp. Pagpasok, makikita natin dyan mga detalyadong replika ng lumang kalye sa Osaka noong panahon ng Edo period. Meron din nga pala guys na mag-a-assist if gusto nyong magpa-picture. Ang kimono rental is 1,000 yen each for 30 minutes. Diba sa halagang 382 pesos, makakapag-kimono experience ka na. Makikita dito ang mga tradisyonal na bahay, tindahan, at iba pang mga gusali na nagbibigay ng idea kung paano ang pamumuhay noong mga panahong iyon.
Makikita rin ang mga lumang kasangkapan, kagamitan sa bahay, at mga pang-araw-araw na gamit na nagpapakita kung paano nabubuhay ang mga tao sa Osaka noong sinaunang panahon. Paglabas, makikita rin ang mga exhibit na nagpapakita ng mga traditional na pagdiriwang at festival sa Osaka. May mga displays ng mga dekorasyon, pagkain, at aktibidad na ginagawa tuwing may mga espesyal na okasyon. May mga miniature models ng iba't ibang bahagi ng Osaka sa iba't ibang panahon na nagpapakita ng pagbabago ng lungsod sa paglipas ng mga taon. Sa gutom nga namin, kumain muna kami sa Family Mart ng Famichiki at tuna mayo onigiri plus water. I think umabot ako ng 506 yen dyan. Then after ng quick brunch natin, lakad tayo papuntang station para sa ating next stop. Ang ganda at saya sa feeling talaga maglakad-lakad dito sa Japan. Iba yung pakiramdam. Baba natin dito sa may Osaka Station, mahaba-habang lakaran na naman ito. So pahinga muna tayo dito saglit sa may labas bago pumunta sa next stop. Third stop is Umeda Sky Building. Again, kapag walang pass, ang regular fee dito is 1,500 yen. Dito sa Umeda Sky Building Observation Deck, makikita mo ang magandang panoramic view ng Osaka City. Pwede mag-picture-picture dyan. Ito na yung famous escalator shot ng Umeda Sky Building. Pag-akyat sa deck, makikita mo agad yung pataas at pababa na glass enclosed escalator. So, unlimited shot yan, akyat-baba ka lang dyan. Makikita dito ang Yodogawa River, Osaka Bay, at ang malalapit na mga bundok. Paglabas natin, tawid lang tayo guys at mag-late lunch muna tayo dito sa may Yodobashi Umeda. Dito sa may New Wakura, I think itong set na napili ko ay 1,704 yen. Then, diretso na tayo sa ating fourth stop, ang F5 Ferris Wheel.
Again, kapag walang pass, ang regular fee dito is 600 yen. Medyo mahaba nga yung pila pagdating namin. Guys, etong F5 Ferris wheel nga pala ay nakapatong sa shopping mall. So, excited pa kaming sumakay dyan. Eto guys, medyo natatakot na kami kasi feeling namin hindi gumagalaw yung Ferris wheel. Pero in fairness, ang ganda ng view. Paglabas nga pala, pwede ka pa din mag-picture dito sa spot na ito. Punta na tayo sa ating last stop for today. Again guys, libre pa rin itong transportation. Included siya sa Osaka Amazing Pass. So, very tipid. Ang ating fifth and last stop ay ang Chutenkaku Tower. Again, kapag walang pass, ang regular fee dito is 1,000 yen. Ito yung view niya guys sa taas ng Chutenkaku Tower, yung Osaka skyline. Dito sa itaas ng bahagi ng tower, may outdoor viewing area na mas feel mo yung tanawin at yung sariwang hangin. Pagbaba natin sa Shinsekai District, dito sa may Janjan Yokocho, parang isang maze ng mga maliliit na kainan at bar na nag-aalok ng mga lokal na Osaka na pagkain tulad ng kushikatsu. Ang dami ding biliken dito. For our dinner, dito tayo sa may Kura Sushi kakain. Ayan, tapat lang siya ng Chutenkaku Tower, then tabi lang din siya ng McDonald's. Ang Kura Sushi ay isang sikat na chain ng mga restaurant na nag-aalok ng sushi na may conveyor belt. Kilala ito sa Japan at sa iba pang bansa dahil sa kanilang modern technology at abot kayang presyo. So, sobrang sulit dito guys. Dito guys, bubusugin ko yung mga mata nyo sa dami naming order. Kasi mura nga lang talaga siya. Ito, excuse na nga lang pala dyan sa kamay. Pero ito yung mga presyo niya para may idea din kayo kung magkano yung pagkain dito sa may Kura Sushi. Ayan, umulit lang. Kasi ito 10. Yan na. Wow, dami. Ano? Wow! Uy, bakit na? O ganun yung... So guys, hopefully nabusog ko ang mga mata nyo sa last part na tong video na ito.
Hopefully din na kahit papaano nakatulong itong video na ito to plan your itinerary ahead of time using Osaka Amazing Pass. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button to get notification of new video updates. See you on my next vlog!